Ang road accident ang ika-13 dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2022. Yan ay ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon naman sa United Nations, isang tao ang namamatay kada 24 seconds dahil sa road accidents sa buong mundo. Kabilang sa mga datos na ito ang ilang Pinoy celebrities na binawian ng buhay dahil sa pagkakasangkot nila sa vehicular accident. Balikan natin ang ilan sa mga artistang pumanaw dahil sa aksidente sa daan. AJ Perez. Sakay si AJ ng service van ng ABS-CBN at nanggaling sila ng kanyang mga kasama sa isang show sa Dagupan nang mangyari ang malagim na aksidente sa MacArthur Highway sa Barangay San Julian sa Moncada, Tarlac noong April 17, 2011. Bumangga ang sasakyan ni na AJ sa kasalubong na provincial passenger bus dahil sinubukan ng driver ng kanilang service van na mag-overtake sa trailer truck na nasa unahan nila. Idineklara si AJ na dead on arrival sa Rayos Valentin Hospital, Paniki, Tarlac na nagdulot ng labis na pagdadalamhati sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Sa maikling panahong inilagi ni AJ sa mundo at sa showbiz industry ay tumatak sa kanyang mga tagahanga ang ilan sa mga proyektong ginawa niya sa ilalim ng bakura ng ABS-CBN. Nagsimula ang kanyang showbiz career noong 2006 sa murang edad na 13 anyos. Huli naman siyang napanood ng kanyang mga tagahanga sa MMK o Maalaala Mo Kaya na Pinamagatang Tsinelas. Ipinalabas ito 2 linggo matapos siyang binawian ng buhay noong April 30, 2011. Andre Sison. Naglaho ang pasimula pa lamang sanang showbiz career ng Sparkle GMA Artist Center na si Andre Sison nang binawian siya ng buhay sa isang vehicular accident. Isa siya sa 4 na pasahero ng sasakyan na bumangga sa poste, puno at concrete signage ng isang subdivision madaling araw noong March 24, 2023 sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil sa aksidente, 3 sa mga kabataang pasahero ang namatay, kabilang dito si Andre. Ang tanging nakaligtas lamang ay ang kasamahan ni Andre sa Sparkle Teens ni si Josh Ford. Rick Segreto. Sakay rin ng motorsiklo si Rick Segreto noong September 6, 1998 nang mahagip siya ng isang jeep. Tumilapon si Rick mula sa kanyang motorsiklo at tumama siya sa mga nakausling bakal sa EDSA Buendia flyover sa Makati City na noong mga oras na yon ay ginagawa pa lamang. Ang freak accident ang ikinamatay ng singer. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Rick ay ang Give Me a Chance, Don't Know What to Say, Loving You at kahit konting pagtingin na napapakinggan pa rin hanggang ngayon sa mga AM at FM stations dahil madalas na pinatugtog ng mga DJ. Halina Perez. 22 taon lamang si Halina Perez nang binawian ito ng buhay sa aksidenteng nangyari sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur noong madaling araw ng March 4, 2004. Bumangga ang van na sinasakyan ni Halina at ng 5 kasama nito sa truck na nakasalubong nila sa isang zigzag na kalsada. Sinabi ng mga eyewitness na humihinga pa si Halina nang iligtas at kunin ito ng mga sumaklolo mula sa nawasak na sasakyan. Pero tuluyan na ngang nalagutan siya ng hininga nang dalhin sa Tagkawayan District Hospital sa Tagkawayan, Quezon dahil nabali ang kanyang leeg. Jay Ilagan. Motorcycle accident ang kumitil sa buhay ng award-winning actor na si Jay Ilagan noong February 4, 1992. Siya ay 37 years old. Walang suot na helmet si Jay na sakay ng kanyang motorsiklo nang mabangga ito ng minamanehong sasakyan ng isang lasing na nakikipagtalo sa kanyang girlfriend. Nabundol ng kotse ang likuran ng motorsiklo ni Jay kaya tumilapon ito at nabagok ang kanyang ulo na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nangyari ang aksidente sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Ipinagluksa ng Philippine movie at television industry ang malungkot na katapusan ni Jay na isang malaking kawalan dahil sa kontribusyon niya bilang mahusay na aktor. Nagsimula siya bilang isang matinee idol. Si Jay ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na aktor sa bansa. John Hernandez. Hindi na masyadong aktibo bilang artista si John Hernandez nang mamatay ito sa edad de 24 anyos noong November 7, 1993. Bumangga ang kanyang sasakyan sa isang concrete obstruction sa madilim na bahagi ng North Luzon Expressway. Si John ay anak ng veteran actress na si Alicia Alonzo at aktor na si Ross Rival na mula sa kilalang Salvador clan at ama ng aktres na si Maha Salvador. Nag-umpisa ang acting career ni John bilang child star at naging miyembro ng youth-oriented program na That's Entertainment. Headline noon ng mga pahayagan at news program ang kanyang pagkawala.
Eddie Peregrina. Alam nyo ba na si Eddie Peregrina ay ang tinaguriang original jukebox king dahil sa kanyang mga sikat na kantang What Am I Living For, Together Again, Two Lovely Flowers, Mardi at marami pang iba. Siya ay matini idol noong 1970s. Si Eddie nasangkot sa isang aksidente ng sasakyan noong April 30, 1977 nang ang kanyang Ford Mustang ay bumangga sa isang trailer truck sa EDSA Show Underpass. Dahil sa aksidente, nagkaroon siya ng internal hemorrhage at binawian ng buhay sa Polymedic Hospital na ngayon ay tinatawag ng VRP Medical Center. Binawian ng buhay si Eddie sa edad ng 32 anyos, mahigit isang buwan matapos ang aksidente. Sikat na singer-actor si Eddie nung kapanahunan nito, kaya malaking balita sa Philippine showbiz ang kanyang pagpanaw. Sina Nora Honor at Vilma Santos ang ilan sa mga nakapareha ni Eddie sa telebisyon at pelikula noong namamayagpag ang kanyang singing at acting career. Claudia Zobel. Vehicular accident din ang ikinamatay ni Claudia Zobel noong February 10, 1984. Si Claudia ang bold actress na inilunsad ng Regal Films noong 1983 sa Shame, ang blockbuster film na nagpataob sa To Love Again, ang pelikula ni Sharon Cuneta at Miguel Rodriguez. Isinuugod si Claudia sa Makati Medical Center nang mabangga ang kanyang northbound car sa southbound vehicle na nasa opposite lane ng EDSA sa harap ng Montrade sa Pasong Tamo, Makati City. Ang aktor na si Al Tantay ang isa sa mga tumulong at nagdala kay Claudia sa ospital. Walang kamalay-malay si Al nung panahong yon na si Claudia pala ang kanyang tinulungan at nalaman na lamang niya ang katotohanan ng kilalanin o i-identify ang aktres sa mga kaibigan nito. Ang mga tauhan ng Makati Medical Center ang nagdeklarang nasawi si Claudia na ikinabigla ng sambayan ng Pilipino dahil pumanaw siya sa murang edad na 19 anyos. Lino Brocka. Isang malagim na trahedya naman ang sinapit ng acclaimed director na si Lino Brocka. Binawian ng buhay si Brocka nang bumangga ang sinasakyan niyang kotse sa isang sementadong poste ng kuryente sa East Avenue, Quezon City noong May 22, 1991. Pumanaw ang direktor sa edad na 52. Ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan ay ang aktor at protege ni Brocka na si William Lorenzo. Galing sila noon sa Prindle Music Lounge sa Tomas Morato, Quezon City, kung saan pinanood nila ang show ng singer-actress na si Manu Berry. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, iniwasan ni William ang isang tricycle na biglang lumitaw sa kanilang dadaanan, pero nakita naman nila ang dalawang tao na tumatawid. Sinubukan daw ni William na iwasan ang mga pedestrian kaya bumangga ang sasakyan sa poste. Dead on arrival si Brocka ang isugod sa East Avenue Medical Center habang nasa critical condition naman si William. Nakalaunan naman ay idiniklarang ligtas sa panganib. Si Brocka ay tinuturing na isa sa pinakamaimpluwensya at importanteng direktor sa Philippine cinema. Ginawaran siya ng posthumous National Artist for Films noong 1977. Vic Pasha. Ang aktor na si Vic Pasha ay namayapa dahil nabangga ang sasakyan nito sa Calamba, Laguna noong November 16, 1973. Siya noon ay 39 years old. Aktibong-aktibo si Vic sa showbiz nang binawian siya ng buhay. Dahil ang radyo ang mabilis na pangunahing source o pinagmumula ng balita noon, nakatutok ang lahat sa radyo para malaman ang kompletong detalye tungkol sa pagkawala ng TV host actor na dating napapanood sa Oras ng Ligaya at sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. At yan ang mga tampok nating artista na binawian ng buhay sa kasagsagan ng kanilang kasikatan dahil lamang sa aksidente ng sasakyan. At kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, kung gusto nyo ng ganitong mga content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated sa mga videos na hatid ng Showbizcaster. Maraming salamat po.